Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Grace Honey Igbo. Sabi niya, "What is this? Just a story?" Professor Malo Tikia. Yan. Pinost dito yung statement ni Professor Malo Tikia. Para bagang sinisingil niya ang kanyang BFF. Si Auntie Claire, best friend forever daw niya si Auntie Claire. Yung utang, utang, pangako ba? May pinangako ni Auntie Claire nung nagkasagutan sila sa isang TV hosting. Hanggang ngayon, wala pa yung pangako. Di ba? Pangako parang utang. BFF, sabi ni Professor Malo. 10 araw na. I think this was posted 2 days ago. So, 12 days na ngayon. 10 araw na nakakaraan, wala pa rin ang promise. Promeso mong listahan na nakasuhan ng mga ghost projects. Ano yon? Kwento lang? Sobra 1 taon na ba si Auntie Claire sa kanyang trabaho? Ganyan palagi ang kanyang style Pag may tinatanong ng media na hindi siya nakapaghanda, wala siyang maisagot. So, mga data, mga papeles. Wala akong data sa ngayon. Hihilingin ko yung mga data na yan at bibigyan ko kayo. Ganun lang. Next question. Ganun palagi ang kanyang style. Maalala ko yung meron siyang press briefing tungkol sa cleared barangays ng Polvoron. Polvoron clear barangays. May nabanggit siya na yung 4,027 barangays were cleared of Polvoron. Tinanong siya ni Eden Santos, ano pa ba yung mga barangay na na-clear ng Polvoron? Pwede bang bigyan nyo kami ng data? Sige, sabi niya. Kunin ko ang data, bibigyan ko kayo. Uy, natupad. After few days, nagbigay ang kapal. Ganyan, no? So, binigay sa mga media. Mautak si Miss Eden Santos. By the way, nasaan na ba si Eden Santos? Di ba nakabalik siya sa Malacanang beat? Bakit hindi ko na naririnig yung boses niya, hindi nakikita? Ang pumalit na sa kanya na nagtatanong ng mga mahirap na tanong, si Miss Kat Domingo, ABS-CBN. Ang tapang nung reporter na yun, batang-bata. ala Eden Santos din. But anyway, nung nakuha na ni Eden Santos yung sinasabing report ng cleared, Polvoron clear barangay, pinag-aralan, grabe kalahati doon sa ganyang kakapal, ang kalahati, mga blank. Blank bond paper, ano ba yan? So palpal na naman siya, Auntie Claire, sabi niya, trabaho ko ba yan? PDEA ang gumawa niyan binigay lang sa amin. Hindi ko trabaho yan. Grabing palusot. Paras press officer ka? Ikaw ang nagpromesa na bibigyan mo sila ng data? Kung masinop lang sa trabaho si Auntie Claire, pagdating sa binigay ng PDEA, hindi ba buklatin mo lang, tignan ko nga yung listahan. Kasi nga 4,000 barangays, ang dami. Kung ako yung spokesman, magkaka-curious din ako, malalaman sa pagdating ng PDEA report, igaganon ko para alam ko. Lumalabas sa kanya, hindi. Pagdating, sige, bigyan nyo. Hindi niya na tinignan yung sinabit ng PDEA. Kaya ngayon, yun, napahiya na naman siya. Ganyan po ang style ni Auntie Claire natin. Kaya tinawag siya ni former AS Bersamin na huwag kang maging palingkera.
balik tayo sa isyo. Auntie Claire, nasaan na po kayo? Nasaan na yung utang nyo? Na-province nyo yan eh. Na magbibigay kayo ng mga listahan for, if I'm not mistaken, 421 ang identified na ghost projects. Flood control. Ang dami. Nasaan yung listahan? Ako, wala pa rin akong nakikitang listahan. At sa 421 na yun, anong breakdown? Ilang projects na ang na-investigate, na-inspect ng ICI? Ilan na ang nakasuhan? Ganon sana kung totohanan itong administrasyong ito. Kung ako yung presidente, akong galit na galit, niloko niyo ako, talagang ipapalo up yan. Hindi ako kukulitin ko ang nasa baba. Nasaan na? Kaya lang, wala eh. Klaro, itong ginagawa nila, pantabon lang. Cosmetics. Para lang ipalabas na may ginagawa sila. Pantabon sa ilang kapalpakan. May mahihintay pa tayo kay Auntie Claire na listahan ng mga ghost projects. Yung kanyang naipromise o utang kay BFF niya. Wala na eh, nakalimutan na eh. Huwag na tayong umasa. Sa ngayon, na-miss nyo na ba si Auntie Claire? Kasi ilang araw na eh, mag-iisang linggo na ata. Hindi naman siya humaharap sa media. Ang Pangulong Marcos naman ang mga kababayan, ito, magre-report na naman ako. Ayun, bigla siyang naging seryoso. Nung una, hindi naman niya ginagawa yun. Yung araw-araw na haharap sa tao. Nagpapadala siya ng video. Ngayon, grabe, Parang, ngayon lang siya nagsisimula magtrabaho. Maalala niyo si Tatay Digong nung pandemic. Halos araw-araw yung cabinet meeting niya, yung anong mga ginagawa, live stream. Kaya ako, bilib ako sa leadership ni Tatay Digong na monitor natin ang anong ginagawa niya. Ito ang Pangulo natin. Wala tayong alam kung anong ginagawa. Bigla na lang magpakita, magbisita ko, ganun lang. Mamaya, mawawala na naman. So, salamat naman. At parang nagiging active ng Pangulo dahil napahiya na siya siguro sa kapalpakan, sa flood control project. Siya nang nagsasalita sa media. So, kumusta si Auntie Claire? Nag-resign ba? O pinagpahinga? Dahil binanatan siya ni Is Bersamin. Kaya, standby ka lang muna. Ano ba? Nagsusumusweldo ba siya ngayon? Remember, kung sumusweldo, kami ang nagpapasweldo sa kanya, wala siyang trabaho. Hindi pwede. Dapat magtrabaho naman siya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na mo, Gero. Para gid nga mo human